Uy, kayong mga anti-Duterte na salot sa lipunan, kayong mga bangag at mga abnoy na mga loyalista, ayan, inggit na naman kayo. Nasa condo tayo dito sa Singapore. Kita nyo, merong swimming pool na napakalaki, ang lawak, at meron ding gym facility, dito lang sa katapat niya. Kita nyo, meron pang barbecue station doon, 'di ba? Talagang hindi magkukulang dito dahil nga ganyang kaganda ang sistema, ang pamamalakad ng gobyerno dito sa Singapore. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na napaka-inutil, tulongges at walang kwenta ng administrasyong bangag na to. Kita nyo ito makinig kayong mga kanoypi, kahit itong mga loyalista mga bangag na to. Magkano na ang upa sa isang condominium unit dyan sa BGC na lang example nasa mga 30,000 mahigit pa. At yan napakaliit lang nun, hindi nyo mapagkasya ang sweldo nun ng isang buwan para makatira kayo sa isang condo unit kahit dyan sa BGC, kulang na kulang yun. Isipin nyo, pambili pa lang ng bigas, sa napakamahal na per kilo ng bigas ngayon, presyo ng mga bilhin sa grocery, gasolina, at lahat ng mga bayarin pa, including the electricity bills, water bills, paano nyo pang mararanasan na tumira dyan sa condo, sa Pilipinas? Hindi katulad dito sa Singapore, ang kinikita, ang sweldo ng isang simple, kahit hindi mayaman na Singaporean, simpleng Singaporean, sapat na para magbayad sila ng renta monthly sa mga gantong klase ng condominium, At yung iba, na-afford pa nilang bumili mismo, sila pa ang magmamayari, Dahil maganda ang mga monthly payments dito o yung payment schemes kapag ikaw ay bibili ng real estate, Hindi katulad din sa Pilipinas, talagang takot magpautang ang mga bangko dyan dahil nga alam nila na talagang maliit lang ang kinikita ng isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya takot silang hindi makapagbayad sa mga ganyan mga financial institutions, Dito sa Singapore, inuulit ko, kita nyo, simpleng mamamayang Singaporean, kayang-kaya nilang makapamuhay ng komportable at talagang desenteng pamumuhay para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, Yan, makakapag-swimming sila dito pagkatapos ng trabaho. Tapos meron pa mga ibang facilities dito kapag may mga party, pwede niyo gamitin yung mga ganyang mga spaces, 'di ba? Malapit na ang Singapore National Day, yung flag, Ganyan ka-nationalistic ang mga tao dito. Dahil mahal nila ang bansa nila, kita nyo. Nagdiriwang sila dito kapag National Day. Bilang pagdiriwang, pag-celebrate sa foundation ng Singapore, na talagang kung wala ang isang Lee Kuan Yew noon, wala itong bansang to. Si Lee Kuan Yew na isang leader na may kamay na bakal katulad din ni Tatay Digong at syempre ni VP Sara, ang ating susunod na Pangulo, Kaya kayong mga loyalistang bangag, huwag kayong masyadong anti-Duterte, huwag kayong masyadong nagkukontrabida sa totoong buhay. Dahil kung wala si VP Sara, talagang malayo-layo na sa katotohanan na maging ganito ang Pilipinas. Pero dahil nandyan si VP Sara at nandito ang inyong lingkod na si Tigasing Noypi, malapit sa katotohanan na makahabol ang Pilipinas sa Singapore one day. Kaya yan papaalalahanan ko lang kayo ulit na lagi kayong maging makabayan ng sa ganun. Ang bansa natin, ang mahal natin Pilipinas ay maging Singapore one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.